Mga bata, maayong adlaw kaninyo. Kumusta na mo? Andaman yung mga gamit, kay magsugod na ang eskwelahan sa kahanginan. Kini ang Learn O'Clock. Magtuon kita karon dinhi sa bagong panahon. Ang mga lapis o papel, radyo, TV o computer, Smartphone o modules kinahanglanon. ayaw kalimot sa pag-invite sa imong higala. Ang pagtuon dili maundang upadayon pa. Makaton pag-ihap, makaton ta pagbasa. Letters of the alphabet ang atong alpabeto. Sa Learn O'Clock, where learning won't stop. And then andamo ng kaugalingon kay magsugod ng Learn O'Clock. Magandang araw sa mga minamahal naming mag-aaral. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa edukasyong pangkalusugan sa ika-5 baitang. Masaya kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Daisy mula sa Kagawaran ng Edukasyon Region 10. Siguruhin ninyong kayo ngayon nasa isang komportableng lugar at maayos na nakakapakinig ng ating broadcast. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, kantahin muna natin na may sigasig at kagalakan ang awiting mga emosyon. Ako ay tumatawa pag ako ay masaya. Ako'y nakasimangot pag ako ay malungkot. Minsan ay malungkot pero laging masaya. Ako ay tatawa, ha ha ha. Ako'y pumapadyak pag ako ay nagagalit. Mata'y tinatakpan pag ako ay natatakot. San naman ako ay napapasigaw kapag ako'y nagulat, gulat na gulat. Wow! Ang galing niyong kumanta! Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong ballpen at papel. Kung maaari, kayo ay nakaharap sa inyong module nang sa gayon, kayo ay makakasunod sa gagawin natin. Ngunit, kung kayo ay wala nito, umupo ng maayos at makinig sa pagtalakay ng ating gagawin. Handa na ba kayo? O sige, bago natin talakayin ang ating aralin, suriin muna natin kung ano ang iyong nalalaman tungkol sa mabuti at di mabuting pakikipag-ugnayan. Pakinggan ng mabuti ang mga sitwasyon o pag-uusap na inyong maririnig. Isulat ang MR kung ang sitwasyon ay tumutukoy sa maayos na relasyon at HMR kung hindi. Uulitin ko, isulat ang MR kung ang sitwasyon ay tumutukoy sa maayos na relasyon at HMR kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang isulat ang inyong sagot. Handa na ba kayo? Unang sitwasyon. Mga anak, nasiyahan ba kayo sa ating munting salo-salo? Opo, Nay! Masaya ako na nagkakasama-sama ang ating pamilya at kumakain ng mga masasarap na pagkain.
Ako din. Maraming salamat po sa regalo ninyo ni Tatay. Ikalawang sitwasyon. Ang tigas talaga ng ulo mo. Di ba sabi ko sa'yo, huwag lumabas ng bahay? Gusto mo ba talagang mapalo ka? Saglit lang naman akong lumabas. Ikatlong sitwasyon. Nagugutom ka na ba, Ana? Halika, pagsaluhan natin ang pagkain dala ko. Oo, maraming salamat, Tina. Kaapat na sitwasyon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob. Naway gabayan niyo po kami sa araw-araw. Kalimang sitwasyon. Aray! Nay! Tinulak ako ni Ate! Ikaw ang nauna. Kinurot mo ako eh. Panahon na upang suriin ang inyong mga sagot. Mangyaring maging ganap na matapat sa pagsuri sa inyong mga sagot upang malaman kung ano ang alam mo na at kung ano ang kailangan mong malaman. Una, ang wastong sagot ay MR. Ikalawa, ang wastong sagot ay HMR. Ikatlo, ang wastong sagot ay MR. Ikaapat, ang wastong sagot ay MR. Ikalima, ang wastong sagot ay HMR. Gaano kahusay ang score ninyo sa ating panimulang pagsusulit? Oo, sinasabi ng inyong score kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa mabuti at di mabuting pakikipag-ugnayan. Ang inyong score ang nagsisilbing gabay ninyo sa pag-unawa sa mga aralin na makakaharap. Handa na ba kayong malaman ang tungkol sa paksang ito? Magaling! Narito ang inyong guro sa radyo, Ma'am Alea mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Magandang araw sa aming mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Ako si Ma'am Alea, ang inyong guro sa radyo sa klase ng Edukasyong Pangkalusugan ikalimang baitang. Kumusta kayo? Mabuti naman! Masaya ako na makasama kayo ngayon sa ating leksyon sa radyo. Handa na ba kayo para sa ating aralin? Bago natin simulan ang ating panibagong leksyon, alalahanin muna natin ang inaral natin noong nakaraan. Ano-ano ang mga aspeto o mga batayan para masabi nating malusog ang isang bata? Ang bata po ay may masiglang pangangatawan, proper diet, at hygiene. Maayos po ang kalagayan ng kanyang kalusugang pagkaisipan o mental health. Maayos po ang kanyang kalusugang emosyonal at sosyal. Magaling! Tama ang sagot ninyo. Paano ninyo masasabi na ang isang bata ay may maayos na kalusugang pangkaisipan o mental health? Ang bata ay masayahin o di kaya ay palagi siyang naghahanap ng mga paraan o rason para maging masaya. Ang bata ay may lakas ng loob na harapin ang mga hamon sa buhay. Siya ay marunong gumawa ng desisyon at mag-isip ng solusyon sa problema. Mahusay! Tama ang inyong sagot. Ano-ano naman ang mga katangian na mauobserbahan sa isang bata na may maayos na emosyonal na kalusugan o emotional health?
Mayroon siyang positibong emosyon at pag-uugali. May kakayahan siyang mapangasiwaan o makontrol ang sariling nararamdaman. Siya po ay may tiwala at pagpapahalaga sa sarili. Tama! Siya din ay may positibong pananaw sa buhay. Ano-ano naman ang mga katangian na makikita sa isang bata na may maayos na kalusugang sosyal o social health? Siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Siya ay palakaibigan, marunong rumispeto at marunong makihalubilo sa iba't ibang uri ng tao. Marunong siyang makipagtulungan, marunong makinig, umunawa at bukas sa pakikipag-usap ng maayos. Magaling! Mahusay na kayo sa pagtukoy sa mga batayan ng maayos na kalusugan. Bakit mahalaga na matutunan natin ang mga katangian ng kalusugang mental o pangkaisipan, emosyonal at sosyal? Dahil ang kalusugan ay ang ating kayamanan. Kailangan natin ito sa pang-araw-araw na pakikisalamuha sa kapwa. Upang magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Oo, talagang mahalaga na maayos ang lahat ng aspeto ng ating kalusugan upang magkaroon tayo ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa. Kapag ang bata ay masaya sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay, nangangahulugan ito na siya ay may mabuting pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Ang isang bata ay kailangan marunong makisalamuha sa kanyang kapwa-bata, sa magulang at iba pang tao sa kanyang paligid. Ano-ano ang mga salik na nakalilinang ng mabuting pakikipag-ugnayan sa iba? Paggalang. Iginagalang ko ang aking kapwa bilang isang individual. Kinikilala, nirerespeto at pinahahalagahan ko ang mga bagay tungkol sa iba. Pagtitiwala. May tiwala ako sa ginagawa ng kapwa ko. Pagiging tapat. Tapat ako at hindi nagkukunwari o nanloloko sa kapwa. At komunikasyon. Nakikipag-usap o nakikisalamuha sa kapwa. Magaling! Sa puntong ito, ipadama natin ang ating mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa sa pamamagitan ng pagkanta ng awiting "Kay Liit Lang ng Mundo". Ang mundo natin ay saya't luha, may pag-asa, takot, katawanan pa. Hindi tayo iba, puso'y magkaisa, kay liit lang ng mundo. Kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, ang mundo natin. May isang buwan at gintong araw, kapayapaan sa unting tanaw. Ang bundok at dagat tayo'y di maawat, kay liit lang ng mundo. Kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, ang mundo natin. Ang mundo natin ay
saya't luha, may pag-asa, takot, katawanan pa. Hindi tayo iba, puso'y magkaisa, kay liit lang ng mundo. Kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, ang mundo natin. May isang buwan at gintong araw, kapayapaan sa unting tanaw. Ang bundok at dagat tayo'y di maawat, kay liit lang ng mundo. Kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, kay liit lang ng mundo, ang mundo natin. Wow! Napakaganda ng inyong pag-awit! Totoo ang mensahe ng awitin. Maliit lang ang mundo natin, kaya mahalaga na mabuti ang ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Paano natin masasabi na maayos ang ating relasyon sa kapwa? Ano-ano ang mga palatandaan ng maayos na relasyon? May pagmamahalan ang bawat kasapi ng pamilya, magkakaibigan o magkaklase. May tiwala sa isa't isa. May pagpapahalaga sa nararamdaman ng isa't isa. May paggalang o respeto sa opinyon o ideya ng bawat isa. Natatanggap ang kahinaan ng bawat isa. Nalulutas ang problema sa mahinahong pamamaraan. Mayroong suporta sa bawat kasapi ng pamilya, kamag-aral o kaibigan sa kanilang ninanais sa buhay. Pantay na pagtingin sa bawat isa o walang kinikilingan. May pagbibigayan. Masaya kapag magkakasama. May epektibong pag-uusap o komunikasyon. May pananampalataya sa Panginoon. Malayang na ipadarama ang nararamdaman. Malayang na ipakikita ang totoong pag-uugali. Ano-ano naman ang mga palatandaan ng hindi maayos na relasyon? Walang pagkakaunawaan. Walang tiwala sa isa't isa. Nakararanas ng sigawan o pananakit sa gitna ng komprontasyon o pag-aayos ng problema. Kawalan ng katapatan. Walang oras sa pakikipag-usap. Nagsiselos kapag may kasamang ibang kaibigan. Walang kalayaan upang makapagpahayag ng opinyon sa iba. Kulang sa pagmamahal at suporta mula sa pamilya o kaibigan. Hindi natutuwa sa magandang nangyayari o nakakamit ng kapamilya o kaibigan. Pagpuna at paninira ang natatanggap ng bawat isa. May kinikilingan o hindi pantay-pantay ang pagtingin sa bawat miyembro ng pamilya o mga kaibigan. Walang paggalang o respeto sa opinyon o ideya ng bawat isa. May negatibong pananaw sa buhay. Mapanglaw o laging malungkot. Walang pagpapahalaga sa nararamdaman ng bawat isa. Alam mo na ba ang mga palatandaan ng maayos at hindi maayos na relasyon? Subukin natin ang inyong nalalaman sa pamamagitan ng isang laro. May sasabihin akong mga pangungusap at suriin ninyo ang bawat isa
kung ito ba ay mabuti o di mabuting pakikitungo sa kapwa. Pumalakpak kung ito ay mabuting pakikitungo at gumawa ng formang X kung hindi. Pumalakpak kung ito ay mabuting pakikitungo at gumawa ng formang X kung hindi. Una, hindi pinapangunahan ang desisyon ng isa't isa. Hindi pinapangunahan ang desisyon ng isa't isa. Ikalawa, nakakakilos ka ng walang pagkukunwari. Nakakakilos ka ng walang pagkukunwari. Ikatlo, ipinagpipilitan ang sariling opinyon. Ipinagpipilitan ang sariling opinyon. Ikaapat, may takot at walang tiwala sa sarili. May takot at walang tiwala sa sarili. Ikalima, may tiwala sa isa't isa. May tiwala sa isa't isa. Ika-anim, malungkot, may galit, takot at nag-aalala. Malungkot, may galit, takot at nag-aalala. Ikapito, magandang pakiramdam mo sa iyong sarili kapag nasa paligid mo ang ibang tao. Magandang pakiramdam mo sa iyong sarili kapag nasa paligid mo ang ibang tao. Ikawalo, iginagalang ang opinyon ng bawat isa. Iginagalang ang opinyon ng bawat isa. Ika-siyam, nakakakilos ng walang pagkukunwari. Nakakakilos ng walang pagkukunwari. Ika-sampu, ayaw makisalamuha sa iba. Ayaw makisalamuha sa iba. Nakuha ba ninyo ang lahat ng wastong sagot? Magaling! Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para sukatin ang ating kaalaman ukol sa aralin. Ihanda ang inyong ballpen at papel. Babasahin ni Ma'am Daisy ang panuto at mga katanungan. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng mabuting pakikipag-ugnayan sa iba at mali kung hindi. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng mabuting pakikipag-ugnayan sa iba at mali kung hindi. Handa na ba kayo? Una, nagbibisikleta ka tuwing umaga kasama ang mga kaibigan mo. Nagbibisikleta ka tuwing umaga kasama ang mga kaibigan mo. Pangalawa, binubuli ka ng iyong mga kaklase dahil sa katabaan mo. Binubuli ka ng iyong mga kaklase dahil sa katabaan mo. Pangatlo, ikaw ay tumutulong sa inyong barangay sa paglilinis ng paligid. Ikaw ay tumutulong sa inyong barangay sa paglilinis ng paligid.
Pang-apat, inaaway ka ng iyong mga kaibigan dahil hindi ka sumasama sa kanilang jamming. Inaaway ka ng iyong mga kaibigan dahil hindi ka sumasama sa kanilang jamming. Pang-lima, tuwing linggo, ang buong pamilya ay sabay na nagsisimba. Tuwing linggo, ang buong pamilya ay sabay na nagsisimba. Natapos mo na bang sagutin ang lahat ng mga katanungan? Mahusay! Ilagay ang inyong papel sa loob ng inyong portfolio at makipag-ugnayan sa inyong guro sa schedule ng pagsusumite. Ngayon, ibibigay ko na ang direksyon para sa inyong gawain o performance task. Isulat ang mga ito sa inyong notebook. Una, nakita mo ang anak ng inyong kapitbahay na nag-iisa sa oras ng tanghalian. Hindi siya kumakain at nang kausapin mo siya, sinabi niyang wala siyang ulam. Ano ang gagawin mo? Una, nakita mo ang anak ng inyong kapitbahay na nag-iisa sa oras ng tanghalian. Hindi siya kumakain at nang kausapin mo siya, sinabi niyang wala siyang ulam. Ano ang gagawin mo? Ikalawa, inaaway ng inyong kapatid ang isang batang pulubi na humihingi sa kanya ng pagkain. Ano ang iyong gagawin? Ikalawa, inaaway ng inyong kapatid ang isang batang pulubi na humihingi sa kanya ng pagkain. Ano ang iyong gagawin? Natapos mo bang isulat ang gawain? Magaling! Ilagay ang inyong papel sa loob ng inyong portfolio at makipag-ugnayan sa inyong guro sa schedule ng pagsusumite. Natapos na natin pag-aralan ang lahat ng leksyon para sa ika-4 na module ng Edukasyong Pangkalusugan sa ika-5 baitang. Inaasahan namin na inyong magagamit ang ating natutunan at kayo'y palaging matapat sa gawaing pampaaralan. Para sa karagdagang mga leksyon, tiyaking laging makinig sa ating School on the Air. Ito ang inyong host, Ma'am Daisy, na nagpapaalala na mag-aral na maigi upang buhay ay mapabuti. Hanggang sa muli! Binibigyang pugay ang mga naging bahagi sa paggawa ng araling panghimpapawid na ito. Tagasulat ng script, Christine B. Gabica, Jonah Rose L. Labarite. Audio Editor, Crisaida Alea A. Espinosa, Caroline P. Pinaso. Presenters, Daisy Jane Y. Pacorsa, Noreen B. Langomez, Clarence B. Ipanan, Crisaida Alea A. Espinosa. Managing Producer, Flora Michelle Ojas Cebrian, Roxanne H. Fuentes, Annabel J. Lariba.